All right, get your Bibles. Let's open them to the book of Romans, chapter 1. Romans, chapter number 1. At ito na ang huling message sa Romans, chapter 1. So, daan natin yung introduction sa letter ni Paul sa mga churches ng Roma. At malamang, mas maraming mga Gentile believers ang nasa loob ng mga churches ng Rome dahil makikita natin sa progression, remember, sinulat ni Paul ang letter ng Romans sa kanyang third missionary journey. So alam natin tatlo yung missionary journey ni Paul. Sa ikatlong missionary journey niya, nag-stay siya sa Corinth. At sa Corinth, sa bahay ni Gaius, sinulat niya yung kanyang letter. Meron siyang secretary, si Tertius yon. Tapos si Phoebe, naalala natin si Sister Phoebe. Papunta siya sa Roma. Malamang sinabi ni Paul, pakidala ito sa mga churches doon. Siguro merong main church sa Rome. Tapos yung main church doon, ka-fellowship ng mga churches na kilala naman ni Paul. Hindi niya sinimulan yung mga churches doon. Malamang yung church ng Rome ay nag-start sa Acts chapter 2 nung nag-scatter yung church ng Jerusalem. Yung mga strangers of Rome na na-save, na tumanggap sa Word of God at na-baptize at sumali sa Jerusalem Baptist Church, sila ay umuwi sa Rome at sila ay nagtaguyod ng church doon at mga churches pinagpala ng Panginoon ng gawain doon and so on and so forth. Naalala din natin si Aquila, Priscilla. Sila ay tent makers, no? Pag sinabing tent makers, baka akala ninyo maliit na tent yung ginagawa nila. No? Sa Corinth, malapit sila sa yung isla ng Corinth, isla yan ng Peloponnesian games. May Isthmian Games, may Corinthian Games, may Olympian Games, tapos meron pang iba pang mga games, kumbaga yung Olympics, no? Na dinadaluhan niya ng iba't ibang mga tao and so on. Kailangan nila ng place kung saan matutulog. Bumibili sila ng malalaking tent, no? Para sa pamilya nila, mga kaibigan nila. So hindi lang one personal tent. When Paul was a tent maker, he wasn't just making one little tent. They were working together to create a huge tent for people to live in. And so that's where he got to meet Priscilla and Aquila. Sometimes it's Aquila and Priscilla in the scriptures. Sometimes it's Priscilla and Aquila and Priscilla. So anyway, but they became missionary partners with Paul, and all three of them went to Ephesus and started the church at Ephesus and so on and so forth. But anyway, so Paul wrote the book of Romans there, and we're going to finish chapter 1 today. But the point I'm making is, tingnan mo yung chapter 1 verse 18. For example, chapter 1 verse 18, let's just do a review here. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. So, pinapakita ng Diyos yung galit niya, yung puot niya sa mga tao na humahawak ng katotohanan, pero hinahawak nila ang katotohanan sa kamalian, sa maling paraan. Alam nila na may Diyos, alam nila may manlilikha, pero hindi nila sinusunod yung liwanag ng kalikasan. Halimbawa, pag nakakita ka ng puno, may nagtanim yan. Pag nakakita ka ng bundok, may naglagay dyan. Pag nakakita ka ng ulap, may naglikha. Meron tayong manlilikha. At ang tinuturo sa atin ng creation ay merong Diyos, merong Creator. At kapag ikaw ay lumapit sa Creator, lalapit ang Creator sa'yo. Pero pag tinanggihan mo ang Creator, tatanggihan ka ng Creator. Do you understand that? Ganun ang Diyos. Kung ano ang treatment mo sa Diyos, yan ang magiging treatment sa iyo ng Diyos. Kung i-honor mo siya, i-honor ka niya. Kung i-disregard mo yung kanyang mga salita, i-disregard ka rin ng Diyos. At yan ang napag-aralan natin, mga last few Sundays, we saw that truth. Now, Paul is dealing with all kinds of men.
because all have sinned and come short of the glory of God. Wala yan sa Gentile, Jewish, whether they're Jews or whether they're Gentiles, all are under sin. And yan ang dahilan kung bakit kailangan ng tao ang righteousness of God. So look at verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. So how do you get the righteousness of God? Well, you get it by faith. And when it starts in faith, it progresses in faith, guess where it will end? It'll also end in faith. So yung Christian life ay isang buhay ng pananampalataya. Nagsisimula yan sa pananampalataya, nagpapatuloy yan sa pananampalataya, at ang huling kahihinatnan ng buhay Kristiyano ay pananampalataya rin. Kung hindi babalik si Jesus Christ at kunin tayo sa rapture, dadaan tayo sa kamatayan. Pero ang difference, mamamatay tayo na kay Kristo. Mamamatay tayo na nasa loob ng pananampalataya. Amen? At yun ang pag-asa natin. Dahil kung si Kristo ay nabuhay na maguli, lahat ng kay Kristo ay mabubuhay maguli. Amen? Pero siyempre, hindi ako interested mamatay. Gusto ko ng rapture. Amen? At meron naman pangako ang Panginoon. There will be one generation ng mga Kristiyano na hindi makakaranas ng kamatayan. At kung susuriin mo naman yung mga scriptures, wala na tayong hinihintay sa scriptures na kailangan pang ma-fulfill before the rapture. Ang totoo dito, the rapture is ready to take place at any time. It's ready to happen. The rapture. So kung hindi ka na kay Kristo, sa'yo na itong yung piano na yan, benta mo yan, kakailanganin mo yung pera. Yung monitor na yan, kailangan yan. Yung kunin mo yung mga cellphone, yung mga bag, purse, wallet ng mga maiiwan. Kunin mo na lahat yan, kakailanganin mo yan. Kasi ang mamumuno sa mundong ito ay si Antikristo. Okay? So medyo mahigpit yung pamumuno ni Antikristo. Pupugot yan ng ulo sa mga hindi susunod sa kanya. Anyway, sa susunod natin pag-aralan yung rapture. Amen? So magandang topic naman yung rapture. At pero yun ang blessed hope na sinasabi ng Bible. I have the blessed hope in me that I will be raptured. Okay? Si Paul nga, sabi niya, we shall not all sleep. So even Paul had it in his heart that he would be raptured. But Paul was not raptured. His head was cut off. So napugutan siya ng ulo. So, pero tingnan mo yung theology ng Scripture. Dapat kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, nasa puso mo talaga yung blessed hope na any day, anytime, pwedeng bumalik si Jesus Christ at sasabihin niya sa atin, come up hither. Pag narinig niyo yon, the last trump of God, edi lahat ng mga patay, babangon muna. Lahat ng mga patay na kay Kristo, babangon muna yan. Tapos then we, which are alive, shall be caught up together with them in the cloud. What is it? And be with him in the air. Di ba? And so, sabi ng Thessalonians, and so shall we ever be with the Lord. So, wala na. History na lahat. Kay Kristo na tayo noon. Amen? Amen. So, meron tayong glorious future. But now, si Paul, sinulat niya ito at yung focus natin sa unang 3 chapters ay patungkol sa makasalanang kalagayan ng tao. At ito ay nagpapatunay na kailangan natin na ma-save. You need to get saved. You need to get saved because your heart is full of sin. Full of sin. So ito ngayon, nasa verse 29 tayo. We're going to pick up at verse 29. And by the way, let me just repeat last week's message on LGBTQ.
Kaya nagkaganyan ang LGBTQ dahil sa scriptures, ang sabi dito sa verse 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. And then so on, kinurap nila ang Diyos. Pinalitan nila ang Diyos. Kaya ngayon, ang Diyos, sinumpa sila, pinalitan ng Diyos ang kanilang mind. Binigyan sila ng reprobate mind. So let's see, where is this reprobate mind? 28. So, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. A reprobate mind. So, biro mo, kausap mo yung tao, akala mo matino siya, pero hindi pala siya matino. Bakit? Kasi yung mind niya reprobate. So, talagang kumpinsido siya na hindi siya lalaki, siya ay babae. Kumbinsido siya na yung lalaki ay magta-transition to babae at yung babae magta-transition to lalaki kasi yung mind niya reprobate na. In fact, hindi lang yan transgender. Meron ng trans-species. Ituring mo ako, pusa. Meow. Meow, meow. Ano yung trans-species? Kailang magko-construct ka ng school building, lalagyan mo rin para sa mga cat woman tsaka catman. Kung saan sila pwedeng mag-CR. yung may ba? Now, tumatawa tayo, we think, it's funny, trans-species, okay? Okay? Eventually, dadaan ito sa iba't ibang klaseng katiwalian and more and so on. Gustong pakasalan ng tao yung pet nila. Yes. It will. Hindi natin nakita ang katapusan ng train na yan. Merong patutunguhan yung ganyang klaseng mindset. Bakit? Kasi ito ay reprobate mind. At yan ang tinuturo ng Scripture. It's a reprobate mind. So, ang puso ng tao ay palalo ng palalo para dumadagdag at dumadagdag ng kasalanan yung puso ng tao. And this is true for Gentiles. So sa mga Hudyo, nadala sila ng Babylonia. Nung umuwi sila galing Babylonia, hindi na sila nag-practice ng idolatry. Ayaw na nila sa mga idols. Kaya sa kanila talagang one God, Jehovah, walang anyo, spirit, yun lang. Na-solve na sila kasi 70 years naghirap sila sa Babylonia at saka nagsuka. Talagang nainis na sila sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia and so on and so forth. So, hindi nila trina-transform yung God sa mga anyo ng man, birds, beast, and creeping things. So, ang gumagawa ng ganun, mga Gentiles. Mga Gentiles. Pero hindi ibig sabihin walang sala ang Jews. Sa chapter 2, next Sunday, makikita natin, Gentiles and Jews, parehas silang makasalanan. Bagamat iba yung kasalanan ng Jews at medyo mas malala kasi at least yung Jews pinakita ng Panginoon yung Word of God sa kanila. Kaya sinasabi natin sa inyo, ang pinakamainit na bahagi ng impyerno ay sa mga nasa loob ng mga churches na nandito ang liwanag ng salita ng Diyos at hindi ka pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon Diyos sa tagapagligtas. So, ang isip ng tao kasi, hindi, yung pinakamainit na bahagi ng impyerno para sa mga mamamatay tao yan. No, ang pinakamainit na bahagi ng impyerno, according to Scripture, ay yung mga mabait, relihiyoso na nasa churches na wala kay Kristo. Amen? Iba yung nasa church ka, iba yung ikaw ay na kay Kristo. Do you understand that? Pag pumunta ka sa airport, dun sa mga world travelers,
Pag pumunta ka sa airport, hindi ibig sabihin nasa loob ka ng eroplano. Pumunta ka lang sa airport, pero kung wala ka sa eroplano, hindi ka lilipad kahit na nasa airport ka. Amen? Yes. So, ang importante dito ay ikaw ay na kay Kristo. You are in Christ. Kasi pag you are in Christ, di may blessed hope ka na. Umaasa ka na sa rapture. Pag namatay ka, at least wala na magtatanong, saan kaya napunta ito? Or whatever. Alam na ng tao, based ng testimony mo, na nagtiwala ka sa Panginoon para sa iyong kaligtasan, you are born again, saved by grace through faith and repentance. Okay, repentance from sin. All right, now, we're gonna finish this in chapter 1, verse 29. So ipagpatuloy natin. Paul is explaining how the heart is full of sin and how it becomes more filled with sin constantly, and it grows and it increases. So now Paul mentions 23 sins. 23 sins. So, sa Bible, may mga listahan ng mga kasalanan sa Bible. So, sa study notes ninyo, bibigay ko ito mamaya sa inyo, yung study notes, merong 8. Bukod sa Romans chapter 1 verse 29 hanggang 32, meron pang 8 na places sa New Testament na may listahan ng mga kasalanan. So, ang kulang na lang talaga dito, i-compile yan. Tapos isulat. The list of sins in the New Testament. Listings. Pag nagawa mo yan, i-explain mo yung bawat word, maging bestseller yan, mag-tithes ka. Para ano. Anyway, you'll have that. But let's pray and ask the Lord to bless. Father in heaven, we thank you for the blessing of the Word of God, and that we can read the Bible and know your will for our lives. We thank you for the promises of Scripture. We thank you for the warnings of Scripture. And we thank you, Lord, for the gospel of Jesus Christ. He gives us hope. He gives us peace. He gives us life. And we love you for it. We don't deserve it. But we're so thankful for your grace and mercy. I pray your hand of blessing upon us. I pray for those who can't be with us, Lord, but they would love to be with us. Heal them, touch them, help them to feel better. I pray for those among us, Lord, that are not feeling good. I just pray you heal and touch and bless. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Verse 29. Sabi ng Bible, being filled with all unrighteousness. So, ililista ngayon ni Paul. But he says being filled. Being filled. So, paano tayo na-save? Sa pamamagitan ng works o sa pamamagitan ng faith? Faith. We're saved by faith, not of works. So, ipinakilala ng Panginoon ang truth na yan sa atin para matanggal yung mga sins natin. Do you understand that? So, hindi tayo sinave ng Diyos para mabuhay sa sin. Sinave tayo ng Diyos para mawala yung sin natin or ma-forgive yung sin natin at tayo ay tanggapin ng Diyos alang-alang kay Jesucristo. That's the grace of God. And ang problema, ang tao, mas mahal nila ang kasalanan nila kaysa sa Diyos. At dyan tayo nagkakamali. Dyan nagkakamali yung mga unsaved. Unsaved. So by the way, sino sa atin ang walang kasalanan? Wala, no? So, may choice ba ang Diyos na pwede niyang gamitin na walang sala? Wala, isa lang, si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Pero maliban lang kay Jesus, lahat ng ginagamit ng Diyos ay makasalanang tao. Do you understand? Wala nang iba pang uri ng tao na nasa mundo, kundi makasalanang tao lang. Ang diferensya, ang Kristiyano ay makasalanan na pinatawad na ng Diyos dahil kay Jesucristo. Ang unsaved,
ay kumakapit pa rin sa kanyang kasalanan at ayaw magpasuko sa Panginoon, ayaw sumuko sa Panginoon, ayaw tanggapin ng Panginoon, at sa ganon, merong malala, merong malubha, merong hindi naman masyado, merong pang pwedeng masave. You understand that? So, yun ang difference natin. Lahat tayo makasalanan. Ang difference, ako ay forgiven dahil kay Jesus Christ. At kung ikaw kilala mo si Kristo, masasabi mo rin yon. Amen? Alright, so, eto ngayon yung kanyang list. Una, unrighteousness. Ibig sabihin, at by the way, pag nabasa mo ito, buong chapter 1, tingnan mo parang sinusulat niya ito patungkol sa Roma, sa Greco-Roman society ni Paul. Nagbago ba ang Greco-Roman society? O yung ugali natin, ganun pa rin. So may LGBTQ nung kapanahonan ni Paul. You understand that? May LGBTQ, marami pa, may AIQC plus. And baka iba pang letters isali na rin kay A, B, C, D, E, F, G hanggang Z. Tapos lagyan mo pa ng numbers, 1 to 10. And so, pag nabasa mo itong listahan na ito, pwede mong sabihin, baka sinulat na lang ni Paul yan sa mga churches ng Philippines. You understand that? So, ganyan ka-relevant ang Bible natin. Yung Bible natin, kahit na naisulat yan, how many thousands of years ago, when you read it, we just got done studying the book of Judges. Nagbago ba yung lipunan natin? O parang nasa Judges na rin tayo, no? Ganyan talaga ang Bible. Ang kapanahonan ni Noah na sinabi ni Brother Kenneth. Di ba? Nagbago ba yung lipunan natin? O parang days of Lot and days of Noah na tayo? It's like we're in the days of Noah. Again, all over again. And by the way, there was LGBTQ back then too. Except they were angelic. May ALGBTQ. Kasi A, angel. Genesis 6, yung nakiapid sa mga babae ay mga angels. Hindi pinaniniwalaan yan ng maraming mga iba-ibang mga Bible preachers. Pero kung basahin mo ang Jude, ang sinabi ni Jude, yung mga angels ay hindi na natili sa pwesto nila. Naghanap sila ng mga laman. And so, they fulfilled Genesis chapter 6. So, A, LGBTQ. Angelic, demonic na, D, LGBTQ. Anyway, so, let's go ahead and read down this list of sins and tingnan mo kung kuhang-kuha talaga ang Pilipinas. Okay? Kuha din dito yung US, kaya I'm an equal opportunity offender. Hindi lang ako namimitas ng Pilipinas, pipitasin ko rin yung US. Kasi lahat tayo ay guilty nito. Alright, so being filled with all unrighteousness. Pwede mong ilagay dyan, unjust or injustice. Tanong, meron bang injustice sa Pilipinas? Okay. Alright. Next, fornication. Sa Greek, porneia. Pornography. Yung lipunan ba natin puno ng pornography? Okay, yung mga cellphone, ingatan ninyo yung cellphone. Fornication, harlotry is the same word, the same idea. Yung nakikiapid ka sa hindi mo asawa. That's a fornication. Wickedness. Ito naman ay pinaplano mo ang mga kasalanan. Oy, magkita tayo dito gagawin natin ito or whatever. That's plotting sins. By the way, sa mga modernong salin, walang wickedness. So, yung listahan ng 23, bawas ng isa. Sa modernong salin, mas lightweight sa sin. At least sila, bawas ng isa. Covetousness. So, yung covetousness, fraud, or extortion, or greediness.
O di kaya, mag-imbot. Tagalog yun, no? Mag-imbot. Okay? Very good. Alright. Huwag kayong mag-imbot. Don't be covetous. Extort or greediness. Maliciousness. Maliciousness means badness. Badness. May masamang hangarin. That's maliciousness. Yung parang sasabihin mo, sana mamatay ka. Ganon. That's maliciousness. Maliciousness. Envy. Full of envy. Sa scriptures, full of envy. Ito yung masamang saloobin sa iba at seloso, jealousy, at saka spite. No? Puno ng inggit sa envy. Tapos, murder. Slay or slaughter, pagpatay. Okay? Puno ba yung Pilipinas ng murder? Puno ba tayo ng envy, covetousness, maliciousness? Iba talaga ang scripture, no? Talagang pinapakita sa atin ng Diyos ang kalagayan ng tao. So, that's another thing. By the way, kapag kinakausap mo ang tao patungkol sa ebanghelyo ng Panginoon, huwag mong kalimutan banggitin ang kasalanan na nakikita mo niya, obvious sa kanila. Para magising sila at mag-isip sila, mas gusto ko ba yung kasalanan ko o mas gusto ko talagang tanggapin si Jesus Christ sa buhay ko? Do you understand that? Kailangan maging obvious talaga. Susunod ka sa Panginoon o susunod ka sa kasalanan? Kapag nagsilbi ka sa kasalanan, babayaran ka ng kasalanan balang araw ng kamatayan. Pero kapag nagpasakop ka kay Kristo, ang na kay Kristo, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Do you understand that? Sa chapter 3 pa yan. Alright, so, Paul's very careful. Nakikita ni Paul yung lipunan ng Greco-Roman world at sinasabi niya, puno ng murder. Debate. Yung debate, quarrel, wrangling, contention, variance, pakikitalo sa Tagalog, pakikitalo. There's debate, there's deceit. So yung deceit, trickery, craftiness, guile, subtlety. So sa Tagalog, panlilinlang, deceit. May deceit ba sa Pilipinas? Crazy na lang yung hindi alam na yung budget ng 2025 ay may malaking mga deceit na umaabot ng ilang bilyong pesos. That's Paul. Anong lipunan nito, Paul? Roma o Philippines? No? It's no different. Yan ang point. There is no different. So ano pa? Malignity. Ito, mischievous or bad character. Kapahamakin? Kapahamakan. Okay, yes, there. Malignity. Kapahamakan. Whisperers. Whisperers. Yan yung mga secret. Ano yon? Ganito huwag natin sasabihin. Pero itong gagawin natin. Pero walang nakakalam. Tayo lang. A secret. That's a whisperer. Mga kabataan, listen to me very carefully. Wala kayong dapat secret sa parents ninyo. Young people should have no secrets to their parents. And parents, you better stick your nose in your children's business. Di kaya whispers. Sigurado ako may whisperers sa Senado and Congress and engineers and all these. May mga whisperers dyan. Tayo. Pag na-booking ako, ikaw na lang ang ganito, whatever. Yes, it's all planned already. At alam naman ng Diyos. Whisperers. Hindi naririnig ng tao, pero narinig ng Diyos. Backbiters. Ano yung backbiters? Slanderer? Or talking against something? Sa Tagalog, naninirang puri. Naninirang puri. That's a backbiter. Haters of God. Haters of God.
Ito yung Theostuges. Yung stuges sa Greek, hater. Theo, God. God, hater. Theostuges. Hater of God. So, may haters of God? May haters of God ba ngayon dito? Yes. Kung sinner ka, talagang hater. Ayaw mo na may Diyos. Gusto mo, walang Diyos. Gusto mo, sana, wala talagang Diyos. Para pag walang Diyos, wala kang problema. Wala. Kaya ang tao ateista. Ateista siya kasi ayaw niya magpasakop sa Diyos. Kaya, he's a God hater. He hates God. Despiteful, iniinsulto o nang hahamak. Yan ang despiteful. Insulter or injurious. That's a despiteful person. Proud. Okay? Mapagmataas. Proud. Yung feeling mo above others ka. When you feel like you're above others, that's pride, that's proud. Kaya sa tahanan ng Panginoon, biro mo sa kapanahonan ng Greco-Roman world, sa church, may slave owner, pareha silang member sa church. Paano yun, Brother Bill? Kasi si Jesus Christ nasa puso ng slave, si Jesus Christ nasa puso rin ng slave owner. Sa loob ng church, pantay sila. Sa labas, sa lipunan, siya ang master, siya ang slave. So, sa church, wala dapat proud. Walang pwedeng magsabi, mayaman ako, may kakayahan ako, may kaalaman ako. Ikaw wala, ikaw dukha, ikaw ganito. No? Sa church, hindi kinikilala ang antas ng lipunan. Lahat tayo ay may opportunity na maglingkod sa Panginoon. Lahat pantay. Lahat tayo pantay. And it goes on, boasters, that's a bragger. Boasters, I'm so good, I'm so lovely, I'm so great. How great I am. How great I am. Yan ang boaster. Sa Tagalog, yabang. Okay? Hambog. Ayun, boaster. Inventors of evil things. Inventors of evil things. That's a... So, disobedient to parents. Tingnan mo yung disobedient to parents. You, children, are you listening? Young people? Isinali ni Paul yung disobedient to parents sa level ng murder and God hater. Do you understand that? So, when is it ever right to dishonor your mother and father? Never. Paano kung ano ka na? 18 pa above. Hindi pa rin pwedeng mag-dishonor sa parents. So, disobedient. Ganyan ka-intense yung scripture. So, sa atin, pag nag-disobey yung bata, oh, that's cute. Oh, that's funny. That ain't funny. That's disobedient to parents. That's on the level of a God hater, of a proud, of a boaster, of a debater, of a deceitful person, and so on and so forth. Itong listahan ng sin na ito. Without understanding, so walang pangunawa, unintelligent or foolish, covenant breakers. Ano yan? Yan yung treacherous or no agreement. Halimbawa, nag-asawa kayo, your husband and wife. That is a covenant. A husband-wife relationship is a covenant. So, when our husbands and wives, at what point are they allowed to break that covenant? When are they allowed to break it? Never. Amen?
Why? Because that's a covenant. Church membership is a covenant. Church membership is a... Pag ikaw, sumali ka ng church, you made a covenant between you and God and the church. So, ibig sabihin, nandito ka. You're gonna be here. Sunday school, Sunday morning, Sunday afternoon, and Wednesday night. Ayan ang basic lang yan, basic. Maliban lang kung nasa Candelaria ka. No? Yung mga taga-Candelaria. Thank God. Man, I imagine them, they wake up at 5:30 in the morning to get here. I mean, 5:30, they're out the door by 5:30 in the morning. Is that right? Anong oras kayo umalis sa bahay? 4? 5:30. Tingnan mo, gising pa sila hanggang ngayon. Magto 2 o'clock na. Kakakain pa lang nila. You made a covenant when you joined the church. And when you willfully neglect your attendance, I'm not saying you broke the covenant, but you're that much closer to breaking the covenant. Let me just say it like this. Nauuna yung pag-break mo ng church covenant sa, hindi ako makakarating kasi may sipon ako, may lagnat ako, or whatever. Which understandable naman yan. We understand that's fine. By the way, if you're sick, stay home. Amen? Lalo na kung contagious ka pa. Kung hindi ka na contagious, sakit lang ng ulo, whatever, sakit din ng ulo pag nasa bahay, dito ka na lang, at least mas lalong sasakit yung ulo mo para tuluyan na talaga yan. So anyway, nagsisimula yun sa maliliit na mga responsibility. Hindi ako makapagganito, hindi ako makapagganito. Then pretty soon, wala na yung Wednesday. Then pretty soon, wala na yung Sunday morning. Then pretty soon, hindi ka na sumusulpot, wala na. And then pretty soon, hindi ka na makikita at goodbye na. And you know what you just did? You broke the covenant. Your church membership covenant. This is, and we live in a society full of covenant breakers. Tuwing, yung mga, alimba, paaralan, sasabihin ka, halika kayo mga estudyante, ganitong gagawin natin sa ganitong oras. Sumulpot ka, nandun ka, on time ka, sila wala. You know what they just did? They broke their covenant. It was their agreement, and they disregard their own agreement. Covenant breakers. Kaya hindi mo lang pwedeng pagkatiwalaan ng kahit sino. Ha? May kasunduan tayo, gagawin mo ito, babayaran kita. Okay. Pag ginawa niya yung trabaho, dapat bayaran. Kung hindi, you are a covenant breaker. O di kaya, pag sinabi mong gagawin ko ito, pero hindi mo naman ginawa, you are a covenant breaker. When you make an agreement, you better fulfill that agreement. Kaya mas mabuti, huwag kang mag-agree ng agree palagi. Pag-isipan mo munang mabuti before na magbigay ka ng vow or ng word. Kasi masamang ugali itong covenant breakers, treacherous. Alright? Without natural affection. That's hard-heartedness towards a relative. Hard-heartedness towards another person. Let me ask you a question. Meron bang tao sa mundong ito na hindi mo magpakailanman mapatawaran sa ginawa nila sa'yo? Baka ka mag-anak or someone close na dapat close kayo pero nainis ako sa person na yan, ayaw ko siya. Yeah? That's being hard-hearted towards someone else. Sinong may problema? Yung may hard heart. That's a sin. Ayan. So, lalo na pag Kristiyano ka. Kasi ang Kristiyano nakatikim ng kapatawaran ng Diyos. Therefore, may capability siya na magpatawad. So, there's no room for a Christian to be hard-hearted towards someone else. But I know Christians, they will not talk to each other.
Kung hindi nila i-correct yan dito sa mundong ito, dadalhin nila yan sa langit, bahala sila sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Anong gagawin mo sa langit? Nandyan yung kapatiran mo. Hindi ka kikibo sa kanya. There is a judgment seat of Christ. Kaya dapat, kung may hard heart ka dito, alisin mo yung hard heart na yan. Para pag uwi mo sa langit, malinis yung heart mo. And not have a hard heart against someone. That's a natural, without natural affection. Natural affection. Number 22, implacable. Mahirap na English itong implacable. Wala nang gumagamit nito. So, boys and girls, your vocabulary word for today is implacable. Okay? Implacable. Pag may nagtanong sa inyo, ano na pag-aralan nyo sa church, sabihin nyo, implacable. You are implacable. Ngayon, sasabihin nila, ano yung sinabi mo? What did you say? Implacable ka. Ano yun? Look it up. Check it out. Google it. I'm kidding, no. Implacable. Ang implacable, ibig sabihin, di mapakali or di maibsan or di masiyahan. So, ibig sabihin ng implacable, ang literal meaning nito ay without water or without satisfaction or without libation. Kung baga, para kang apoy at na walang makakapatay sa init at galit mo. That's being implacable. Unsatisfied and cannot be made peaceful. Cannot be made peaceful. So, implacable. By the way, kung may modernong salin ka, menos din yung implacable. Wala na yan sa modern trans. So, yung listahan ng 23 sins ay 21 sins na lang. Okay, so 2% discard. Okay, implacable. So, sana wala namang ganyan sa atin. Unsatisfied. Okay? So, sa buhay, hindi ka naman masasatisfy palagi. Kailangan matuto ka rin tumanggap ng changes or flexibility. Okay? Huwag kang maging implacable. Hindi ako masisiyahan hanggat hindi ito mangyari sa buhay ko. Or, that's implacable. You're implacable. Okay? By the way, yung mga words na yung implacable, hindi na ginagamit ngayon, pwedeng gamitin kung gagamitin ninyo. So, let's reintroduce the word to this modern English. Okay? So, huwag kayong maghanap na. Huwag mong hanapin yung mga implacable para sabihan sila. Implacable sila. Pero pag nasuri ninyo, halimbawa, Nay, Tay, sorry. Si nanay, tatay, Hindi! Hindi ako magpapatawad sa'yo. Nay, Tay, implacable ka. Ano yon? Basta implacable ka, Nay, Tay. Ano nga ibig sabihin nun? I-google mo na. And the last sin is 23, unmerciful. Unmerciful. So, merciless, walang kapatawaran. Hindi marunong magpatawad. Hindi marunong magpatawad. Sa buhay, hindi naman lahat na, kung ikaw ang nasa mali at nagpasorry ka, malamang mayroong mga tao talaga na hindi nagpapatawad. So, unawaan mo na lang yon. Basta nagpasorry ka, ikaw ang hindi nasa mali. Pero hanggat hindi ka magpasorry, ikaw ang nasa mali. Do you understand that? At lalo na, kapag may nagpapasorry sa'yo, kailangan matuto ka na magpatawad. Ikaw na rin na magpapatawad nun. So, wag mong ilagay sa puso mo yung ugali ng walang kapatawaran. That's ungodly. That is in the listing of sins. Okay? So, in conclusion, let's see here. The Bible says, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. So, death penalty.
Worthy of death? Well, what kind of death? So sa scriptures, merong physical death, merong second death. So yung first death, physical death. Worthy ba ito sa physical death? Sa theocracy, yes. And the theocracy, yes. Kasi haters of God, talagang kailangan patayin ka kung ayaw mo sa Diyos. Antikristo ka. Pero ang mas masakit dito, hindi lang yung physical death. There is the second death, the spiritual death. Okay? So, they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Hindi lang dun sa nagko-commit ng sin, pati rin dun sa nagko-consent ng sin nila. Okay? So, ganito yon. Halimbawa, nanonood ka ng movie. Violence. Murder yon, di ba? May pumatay. Tapos nanonood ka. Tapos sinasabi mo sa sarili mo, yeah! Yeah! Kill him! You are consenting to that murder. You say, Brother Bill, nanonood lang ako. You know. If you take pleasure in them that do these things, you are just as guilty as those who commit those sins. So, and you can revisit this list and see, am I guilty? Am I guilty? And you can read the whole chapter 1 and go all the way to verse 17, 18 and just see sin upon sin upon sin upon sin. So, question, meron bang kasalanan na hindi pwedeng gawin ng Kristiyano? Hindi pwedeng gawin ng Kristiyano? Blasphemy of the Holy Spirit? Hindi apply sa Kristiyano yun. So, technically, pwedeng gawin ng Kristiyano yun. Pero yung I will not teach that now. Pero yung blasphemy of the Holy Spirit, hindi naman ugali ng Kristiyano yun. Kasi nga, hindi naman gano'n ng Kristiyano. Pero, ang point na binibigay ko sa inyo, itong listahan ng mga sins na ito, lalo na yung chapter 1, lahat tayo, whether you are saved or whether you are not saved, you are capable of all these sins. And more. Kasi yung listahan na yan ay hindi exhaustive. Meron pang listahan si Mark, may listahan sa Galatians, sa Ephesians, sa Colossians, sa 1 Corinthians, sa 2 Timothy, at dalawa pa ang listahan sa Revelation. Wala lang tayong oras para basahin lahat yan at suriin at i-categorize at i-systematize. So, whether you are saved or not saved, ingatan mo yung sin account kasi pwede itong magawa ng kahit sino. Huwag mong sabihin, ay hindi ako. No. Exempt ako sa kasalanan. You are showing your ignorance. You're showing your ignorance. No, we are all capable of sinning because we are all under sin except Jesus Christ came into my life and God has forgiven me because of Jesus Christ. So ngayon, go and sin no more. Huwag ka nang dumagdag sa sin mo. Inalis na ng Diyos yung sin mo dahil kay Kristo. Huwag ka nang mabuhay sa sin. You understand that? At ito ngayon ang challenge ng Kristiyano. Bilang Kristiyano, kailangan alert ka. Alam mo yung scripture. Okay? So, children, magdi-disobey ba kayo sa parents ninyo? Okay, bakit? Kasi, sin yan. Ayun, nakita ko sa Romans 1. Ka-level pala ako ni Hitler kapag hindi ako nag-o-obey sa parents ko. Ka-level pala ako ng mga atheista na katulad ni Charles Darwin. Yung mga ganyan. So, God will judge every sin and every sinner.
Man needs to get saved from sin. And so, ganito yon. May tatlong uri ng sinners. Yung nagtatago, yung na-expose, at yung na-forgiven. Sana lahat tayo nasa forgiven. Pero yung iba, nagtatago pa rin. At yung iba, ma-expose kayo balang araw. Let's pray. Father in heaven, we thank you for the message of the gospel of Christ and the righteousness of God. We thank you that the scriptures tell us exactly the condition of the human heart and the extent of sin and how extensive sin is and how it damages our mind, it damages our heart, it damages our theology, it damages our relationships with people. And I pray, Father, that we would be aware so that we can seek forgiveness for our sins through Jesus Christ. And none of us have to live under the power of sin. We can live as unto Jesus Christ and in Christ, and we can have our sins cleansed and forgiven. And we thank you for the blood of Jesus Christ that washes all these sins away and all unrighteousness, not just the sins that are listed, but even the things that are not listed, and more sins. And we can't even take the time to explain all our sins. And we just thank you, Lord, for the blood of Jesus Christ. So, Lord, I pray for those who are not saved, that they would confess their sin and forsake their sin and repent of sin and ask Jesus Christ to save them, Lord. We thank you for that wonderful opportunity, and we pray your blessing upon this message now. In Jesus' name, amen. Habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata,